Welcome sa panibagong fieldwork adventure and wildlife encounter. Nandito kami ngayon sa Camp Tinikaran ng Mount Apo. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, ramdam ko ang dahan-dahang ipinapakita ng kagubatan ang ritmo nito. Ang kaluskos ng mga dahon, ang mga huni ng ibon, at ang bulong ng hangin ang siyang nagbibigay ng tono. Ang paghahanap ng ibon dito ay nangangailangan ng pasensya. Sinusuri ng mga mata ang mga canopy habang ang mga tenga namin ay nagdidecode ng tunog ng kagubatan. Kasama ko ngayon si Jeremy, isang birder mula sa Jensan at susubukan naming makita ang napaka-elusive na flycatcher dito sa Mount Apo. Habang nagpapatunog ng call si Jeremy, sinubukan kong mauna pababa. Sa aking paglalakad, nasulyapan kong may dumapo sa isang hindi kalakihang puno. Isa pala itong maliit na mandaragit at migratory na ibon. Ang umaga ay ang pinakaaktibong oras. Ang kagubatan ay buhay na buhay. Mula sa maliliit na ibon hanggang sa mailap na mga ground dwellers, ang Mount Apo ay naghuhus ng maraming uri ng hayop na karamihan ay endemic sa Mindanao. Ngunit hirap kaming sila ay makita dahil sa nagtataasang puno, halos dikit-dikit na shrubs, at tanging mga tunog na lang ang aming pinagbabasehan. Pagkaraan ng ilang oras, unti-unti na rin nagiging tahimik ang kakahuyan, kaya nag-decide na kaming bumalik na sa campsite. Tahimik ang campsite dahil ang ibang nandito ay maagang umakyat papuntang summit. Subida mo? Subida mo, sir. Susunod lang na ba? Rami sa gudi-gudi. Ang panilang gambol. Lagi na, sir. Sige. Amping mo. Malapit sa isang creek, may nakita kaming woodpecker, kaya agad kaming nag-play ng calls para ito'y subukang palapitin. Madali sa likod.
Ito pa dito. Pero, siguro na. Ang ito kong picture. Ngayon kung ako na-picturean, kanya man o mabli. Kaga. Mawapita. Nara din nagdadaghan di ay. Sa tinikaran to dagan dito. Pero taas mong gud ang kahoy dito. Picture. Mahirap ang trail paakyat at puro ugat lang ang hahawakan. May mga ilang climbers na rin ang nakabalik mula sa taas. Sa kalagitnaan ng trail, nakahanap kami ng spot kung saan maraming ibon ang dumadaan at dumadapo sa malaking tinikaran. Habang kami ay naghihintay, pabigla-bigla ang makapal na fogs. Kaya hindi pa rin kami makapag-observe ng mabuti. Hanggang sa bumalik na lang kami sa campsite. So,
Ano lagi? Kinagabihan, ang ibang kasamahan namin ay naghahanda na para pumunta ng summit. Na tanan? Kami naman ay nauna na sa trail para mag-owling. Susubukan naming makunan ang Mindanao Scops All at Everett Scops All. Malamig pero buti na lang walang fogs ngayong gabi. Naririnig din namin ang huni ng owl, kaya pinapatunog din namin ang calls mula sa aming speaker. Sa aming paglalakad, narinig namin ang huni ng Mindanao Scops All. Malapit lang sa trail, mahina ngunit continuous ang kanyang pagtawag. Agad namin itong hinanap at ito'y aming nakita. Nakita namin ito ilang metro lang sa trail. Nakadapo, maliit ito at panay ang kanyang paghuni. Uy, mata. Ano ba? Ano oh? Atong giant unta ba? Nakakuan ka dari wala. Wala. Ukang man tong giant pero Katong mga porter lang sige mo na permi daw nila madunggan ako. pero nakadungog ko anang giant dito sa pinakataas gani sa Bansalan. Di ba katong pinakatumoy na gid bago magkahuyan? Dito ko kakuha na ng giant katong dito pinatulog sa taas. Ako nakadungog ko ana sa Matutom. Kanang na duol pa lang sa jump off. Pero Talikod oh. cute kayo. Op. Nakambak na siya. Pagkaraan ng ilang minuto ng aming paglalakad, may biglang tumunog na Everett Scops Owl sa malapit. Nakatago ito sa likod ng hindi kalakihang sanga. Habang ito'y aming pinagmamasdan, pinapatunog din namin ang calls para hindi ito agad na umalis. Noon ba nimo ang ano? Ang audio ana. Oh, yun na. Ay, nakaon mo na. Ano lang kay naga-call back na ba kasi ang uban ba. Hindi man, okay naman na. Aba ko ang call back. Kung ano ko. 1 minute. Ay, pula di siya mata, no? Pag mo atubang siya sa flashlight nga direkta mo pula. Pero kung sa kilid gikan ng suga, dili siya magpula. Pagkatapos naming makita ang dalawang owl, bumalik na kami sa campsite para magpahinga na. Ready na ni Masaka ba? Pero nagana ba? Diwa tapos ba magkukumango yung sigani ito. Ihas dia sila, tuktugaw. Manok ba manok? Adya ubos. Ano lamig. Sa araw na ito, nauna na kaming bumaba habang ang ibang climber sa campsite ay naghahanda pa ng kanilang mga gamit. Nauna na kami sa kanila dahil susubok kaming muli na hanapin ang flycatcher na gusto naming makita. At susubukan din naming tawagin ang blue cap kingfisher na minsan ay nakikita lang malapit sa trail.
Pagdating namin sa site kung saan ang Blue Cap Kingfisher ay palaging nakikita, agad namin itong hinanap at maswerte kami dahil ito ay nagpakita kaagad. Ito na. Adri. Kuha po na dito dapit oh. Stingan ako. Hinay-hinay lakaw dito. Transfer. Pagkatapos naming makita ang kingfisher, sunod-sunod na ang pagdaan ng mga climbers. Hindi na rin kami nag-birding dahil maingay na sa trail. Sa aming paglalakad, binaybay namin ang aming mga hakbang. Ngunit iba ang pakiramdam ng paglalakbay. Mas malalim na ang kahulugan ngayon ng mga pamilyar na daan. Habang mas marami kaming napapansin sa pagbaba, maraming tawag na hindi namin nakuha noon. Mga galaw na hindi namin naabutan. Nag-aalok ang kagubatan ng huling pagkakataon para sa pagtuklas. Ang bawat paglalakbay ay nagtatapos, ngunit ang birding ay nananatili. Binabago nito kung paano mo nakikita ang mga buhay ilang. Ang Mount Apo ay higit pa sa bundok. Isa itong buhay at humihingang santuaryo. Tahanan ng pambihirang buhay ibon at mga hindi malilimutang karanasan. Isa ka mang batikang birder o isang mausisa na explorer, naghihintay ang tawag ng ligaw. Buksan mo ang iyong pandama at hayaang ipakita sa iyo ng Mount Apo ang mga pakpak nito. Protektahan ang wildlife, igalang ang kalikasan, huwag mag-iwan ng bakas. Kung nasiyahan ka sa sulyap na ito sa aming fieldwork adventure, huwag kang limutang i-like, sundan, at ibahagi para sa higit pang wildlife encounter. Magkita-kita tayong muli sa susunod kong fieldwork adventure at wildlife encounter.